Hello everyone, welcome sa ating video tutorial related sa ating Arduino for Pinoys. Yan, no? Your journey from zero to hero or zero to maker. No? So, ano ba tong ating video tutorial related sa Arduino? No? So, Arduino, ito yung ating electronic module na kung saan pwede tayo mag-automate ng mga simple machines or simple mechatronics or simple electronics na makatulong sa atin in lalo-lalo na sa everyday life, no? Halimbawa, pagbukas ng ilaw, pagpatay ng ilaw, hindi mo na kailangan ng switch button, yung what we call this, yung pag on and off, pwede ka na magpalakpak, no? Or pwede mo nang gamitin yung iyong phone, mga ganyan, no? Or kaya pagbukas ng gate, papalakpak ka na lang or makikita na lang yung sasakyan, bubukas na yung gate, no? Parang katulad na sa ano no sa parang katulad sa expressway, no? Yung gagamit ka ng RFID para bumukas at magsara yung gate, no? Nung nung lugar, no? Okay? So, marami, no? Marami ang magagawa na. So, kung medyo na-overwhelm ka kung paano ba yung ginagawa, parang napakahirap naman ata yan, no? So, wag ka mag-alala, no? Nandito tayo sa video tutorial natin, no? Ang ating ang ating journey is from, like I said, no, from zero to maker or from zero to hero or from zero to creator, no? So, tuturuan kita na magsimula from the scratch, no? Alamin natin yung basics ng Arduino, basics ng mga electronics, basics ng mga motors, basics ng mga sensors, no? Pati yung mga connections, no? Ituturo natin yan dito, no? Okay? So, mapapansin nyo siguro sa labas, no? Merong makikita kang ganyan, no? Mga automatic light, no? Ano may mga automatic light na katulad kanina, no? Pag may dadaan tao sa gate mo, no? Pag natamaan ng sensor, bubukas yung ilaw. Pag lumagpas na yung tao, wala nang natatamaan yung sensor, papatay na ulit yung ilaw, no? O kaya yung solar panel, no? Hinahabol niya kung nasaan yung araw, no? Mga ganyan, no? O kaya yung katulad ng kanina, papalakpak ka na lang, maririnig yung palakpak ng sensor, bubukas na yung ilaw. Tapos pag tatlong palakpak, pwede patayin yung ilaw. Mga ganang sensor, no? So, katulad dito, no? Pero dito, syempre, since basic pa lang yung ating pag-uusapan, no? Hindi natin masyadong magpo-focus doon kasi masyado ng pang-expert na kagad yan, no? So, dito is para ito sa mga no, mga zero knowledge, no? Kaya nga zero to hero, no? Zero knowledge sa Arduino, no? Uh, or merong idea kung paano ginagamit yung Arduino pero gusto lang mas malaman siguro yung ano pa ang mga kakayanan ng Arduino, no? Or gustong mas matuto pa sa Arduino, no? Kung kayo ay expert na dito sa Arduino, no? Baka hindi na ito para sa inyo yung video na ito, no? You can scroll down or skip na tong video na kasi ang video na to ay para dun sa mga zero knowledge na mga student, lalo-lalo na sa mga high school, na sa STEM, mga senior, junior high school, yung mga ating mga college students, lalo-lalo na sa mga IT, ano pa, computer engineering, electronics communication engineering, electrical engineering, mechanical engineering, or mga tech book, no? Mga ganyan, no? Mga vocational, na electronics, mga PLC, microcontroller, bagay ito para sa inyo, no? Baka meron kayong, baka makatulong ito sa inyong pag-aaral, na? Or sa mga projects na gagawin nyo in the future. Okay? So, katulad ng mga iba pang example, no? Katulad ng nandiyan sa screen nyo, yung automatic na pag-water or pagdilig ng mga halaman, no? So, merong sensor na nakatusok diyan sa paso ng halaman, no? Tinitingnan kung gaano kadami yung tubig, kung medyo wala ng tubig, magbubuhos na siya ng tubig, no? Papatakbuhin niya na yung isang motor para magpadala ng tubig doon sa halaman, no? Kapag umabot niya siya sa sensor na, oh tama na, masyado nang basa yung halaman, no? Pwede mo nang i-turn off or switch off yung
yung hose, no, ng tubig, no, mga ganyan. Yun yung mga magagandang sensor dyan, no? Okay? Or kung ano-ano pang mga problem na makikita nyo sa bahay nyo na pwede nyo i-automate, no? Halimbawa, pagsara bukas ng pinto, ilaw, electric fan, TV, remote, kung ano-ano pa, kung ano-ano mga maisip, no? Kaya, yan yung ating mga, ah, ang idea niyan is para magkaroon kayo ng pagkakataon na makagawa ng mga ganyang project, no? Na pwedeng mag-solve ng mga simple problem, lalo-lalo na sa ating community, no? Okay? Ano nga ba ang Arduino, no? So, Arduino, no, meron niyang ano na, isa tong module, no, na na-create sa Italy, no, around 2005, no. So, actually hindi pa yan ganyan dati ang Arduino, no. So, dati manual yung ginagawa, no, manual na nilalagay yung microcontroller na yan na 80 peg na IC na yan, no. Itong yan, nakatutok dyan na the brain, no? Dyan kasi nilalagay yung ating software or yung programming language, no? Para kontrolin yung ating mga input and output na mga makina, no? Or input or output na ating sensor or actuators, no? Tapos meron dyan mga pins, no? Dyan tinutusok, no? Yung mga LED, mga resistor na kailangan natin, na kung saan dyan yung magbibigay ng current o kuryente, no, papunta doon sa mga makina, no, or volt, no. Meron din tayo dyan USB port, itong medyo silver dyan sa upper left, no, yung silver na yan, no, para yan papunta yan sa ano, no, sa computer, no. At meron din dyan power cord, no. So ito yun actually, no. Let me show you yung what they call this, yung Arduino, no. So itong Arduino na to, no, mura lang naman ito, no. Around ano to, around less than 500, no, nabili ko sa TikTok, no. Okay, so beware, no, bago tayo humawak ng mga circuit board katulad nito, circuit, no, kasi sa ilalim yan, no, mapapansin nyo may mga circuit yan, no? So kapag wala kayong gloves, guys, baka magkaroon ng static at ma-short circuit niyo yung circuit, sayang naman yung pagbili nyo, no? So as what they call this, precautionary measure, no, magsuot tayo ng gloves, no? Katulad nito, no? Marami namang gloves or anti-static wrist, no? Kung walang-wala talaga, no, hawak lang kayo dun sa mga bakal within 10 seconds bago nyo hawakan tong mga ganito, no. Okay? Pero I suggest magsuot kayo ng gloves, no? Kahit anong gloves na wala. Yung kahit yung mga yung ginagamit sa pagkain, no? Sa restaurant, no? Yung only rice, no? Yan, pwede naman yan. Okay? So, papansin nyo, no? Dito sa taas na to, no? Ayan. Dito, dyan yung mga digital pins, no? 1 to 13 yan, no? Tapos dito, meron din dito sa baba, no? Sa baba, no? Mga analog pins, no? Tapos ito, mga ano rin to, mga dito yung ground, volts, no? 5 volts, saka 3 volts, no? Tsaka voltage in, no? Ito yung sinasabi kanina na USB, no? USB-B, no? So, sakit na to, no? Meron na rin kasama yan, no? Para maisaksak mo sa laptop, no? Itong USB-B na cord, no? Parang sa printer, no? Kung meron kayong printer cord, pwede rin yun gamitin, no? So, ikakabit mo lang ng ganyan. At doon sa kabilang side, no? Yung USB talaga, port, no? Yan yung ikakabit mo doon sa laptop, no? Pagkabit mo niya sa laptop, iilaw na to mga to, no? Tapos meron din tong reset button, no? In case na kailangan mong i-restart yung software, no? Na nilagay, no? Or yung mismo makina, pwede para switch button lang yan, no? Reset, no? Ngayon, kung pagkatapos mong configure na yung Arduino or yung microcontroller, no? At pwede mo na siyang gamitin, no? Pwede mo nang tanggalin itong USB na yan at gagamitan mo na siya ng power cord na yan, na yung power cord na yan. Ito.
medyo malabo, no? Pero power cord lang yan, no? 5 volts or 12 volts, no? Okay? O yung normal na, ano, no? Na magpapagana ng ah, Arduino na module. Okay? So, ganyan ang ating Arduino, no? So, okay, paano ba yung ginagamit, no? Meron yung kasama sa kit na to, meron yung tinatawag na breadboard, no? So, bibigyan ko kayo ng example, no? Halimbawa, gusto mo lang magkabit-kabit, no? O, kabit-kabit na ganyan. Teka, no? Lagyan natin ng okay, ganyan na. Halimbawa, gusto mo magkabit ng mga bagay-bagay, no? So, ikakabit mo yan sa mga pins dito. Pin, no? Ay, sana, ba? Medyo matigas lang ng konti, no? Teka lang. Yan. And then, kakabit mo yan dyan sa breadboard, no? Okay. Kaya, tapos meron ka dyan mga LED, no? Na pwede mong gamitin. Sample lang naman to, guys, no? Tapos, yan. Ganyan lang naman yan, na? Okay? So, ayan, no? So, mapapansin mo, no? Na kinakabit lang doon sa mga pins, no? Tapos nilalagay sa breadboard, no? Tapos dito nilalagay yung mga LED din sa breadboard para mapagamit mo pansamantala, no? Yung circuit mo, mapagana mo bago mo gamitan na PCB or printed circuit board, no? So gamit ka muna nito, no? Ng breadboard para hindi ka naghihinang, no? So, okay? So ganyan ang setup na ginagawa natin dito sa ating tutorial, no? Okay? Dito rin sa kit na nabili ko, no, meron tong mga sensors na kasama, no? Na pwede natin magamit sa ating exercises, na. Ayan, marami na tong sensors, no? Tapos meron na rin tong mga connectors nito. Okay? Meron na rin mga LED, meron na rin switch button, meron na rin siyang mga digital number, parang digital LED, meron na rin siyang potentiometer para sa variable resistance, no? So matotal, no? So sa kit na mabibili niyo sa Shopee, no, magagamit niyo na yung makagawa na tayo ng iba't ibang mga projects, no? Okay? So, balik ko lang to, no? So, yan yung Arduino, no? Medyo maliit lang siya, no? Ganyan lang siya kaliit, no? So, ganyan lang. Yeah. Less than, lang to? Less than 500. I think sa Shopee ko to nabili. No? Okay? That's Arduino. So sa Arduino na yan, like I said, no, meron yung mga software, no? Ano yung software na yan? Yan yung programming language na ginagamit natin to control yung movement, no? Or paggalaw, or you may say decision making na gusto mong ipagawa sa yung automated project, no? Halimbawa, sa pin na to, gusto mo input lang. Sa pin number 2, gusto mo doon yung output ng LED. Okay? So ganyan yung gagawin dyan, no? Tapos, ang programming language na ginagamit dito sa Arduino, no? Kung ikaw ay IT, alam mo to, no? Yung C++, no? Pero huwag kayong mag-alala yung mga hindi pa or no knowledge dun sa C++ na yan, no? Ituturo natin yan dahan-dahan sa inyo, no? Para simple lang naman, no? Simple lang naman yung programming language na ginagamit ng Arduino, no? Hindi naman siya yung complex na nakikita nyo sa mga YouTube channel ng iba, no? Parang dami namang hindi ganun, no? Malalaman nyo na simple lang naman pala gumawa ng mga projects or exercises ng Arduino, no? So nagiging complex lang yan kapag marami ng mga makinang ginagamit, no? So dandahanin lang, no, para at least matutunan natin yung mga bagay-bagay, no? Of course, kung marami kayong mga tanong, no, meron tayong mga global community. Ako rin, no, nag-create din ako ng community natin, no? So pwede kayong mag-comment, mag-chat doon sa ating Facebook or sa ating YouTube channel na
ah, para magtanong, no? Baka yung iba pwede sumagot, no? Okay? At doon magkakaroon tayo ng interaction kung paano natin mariresolve yung mga problema. Lalo for sure yung mga problema na paano ba ginagawa to or ano nangyayari sa aking circuit, bakit hindi gumagana, no? Pwede nating itanong yan doon, no? At least maraming magsasagot sa inyo doon, no? Okay? Ano pa? So, ito yung mga normal na ah, tanong, no? Or kinakatakutan ng mga estudyante natin, lalo-lalo na dito sa ating bansa, no? Sa mga lalo-lalo mga Pilipino, no? Yung mga estudyante natin, wala akong alam diyan, ang hirap niyan. Kaya ko ba 'yan? Parang mahirap naman ata 'yan, ano? So, nagiging mahirap lang siya kapag one is hindi masyadong naiintindihan, no? Or konti lang yung knowledge na provide, no? Lalo-lalo na sa school, no? Mahirap kasing gumawa doon eh dahil limited lang yung time, no? So pagkatapos ng theory, konti exercise, hindi mo na masyadong maintindihan. Kailangan mo matapos kasi within a period of time. Else, wala kang makukuhang grade, no? Dito kasi wala namang grade, no? So, mas magandang gawin siya dahil personal mong gusto, no? At matututunan mo mag-isa dahil ikaw mismo ang gagawa at walang time limit, no? Bahala ka kung kailan mo. Basta, ang importante rito is maintindihan mo yung ginagawa mo. We learn by doing it, no? So, magka-come up tayo talaga ng real exercises or projects using those LEDs, resistors, mga electronics materials like sensors, motors, mga display, LEDs, ng mga ganyan, no? And then, at the last last requirement natin is you come up your own project, no? Come up ka ng sarili mong makina, no? Based doon sa mga natutunan mong basic na knowledge, no? Kasi ang gagawin natin, no? Alamin natin kung paano gumagalaw yung bawat makina. And then pagsasama-samahin mo lang 'yon, isip ka kung paano ka makakapag-create ng simple simple solution doon sa mga problem. Okay? Yan yung atin na. So, meron tayong diyang supportive community, no? Nag-create ako ng ating Facebook and YouTube channel, no? Pwede kayo, like I said, pwede kayo doon magtanong, pwede kayo doon mag uh, mag-suggest, no? Kung paano natin palalawakin pa yung knowledge or kung masasuggest kayo kung paano ko pa ma-improve ang aking pagtuturo, ano bang kulang, mga ganyan, pwede rin naman doon. Or pwede kayo magtanong ng mga bagay-bagay related lang doon sa topic. Halimbawa, meron tayong exercises. Yung mga tanong nyo, related lang sa exercise para at least nakafocus doon sa exercise, hindi yung uh, expert level na yung mga tanong, no? Kasi mawawala yung mga nagtatanong at sumasagot doon. Dapat kung ano lang yung exercise, doon lang yung mga tanong. Para at least nakafocus yung idea doon. Kasi baka doon pa lang nalilito na, at least doon pa lang na nare-resolve na at natututunan na ng buong community. Tama ba? At practical skills, no? Since may problem ikaw na experience, no? Ikaw mismo ang nagre-resolve. Halimbawa, mga common problem dito is yung uh, loose yung connection or may kulang doon sa program or minsan sobrang bilis ng current, mga ganyan, no? Pumuputok-putok yung makina, yung LED pumuputok dahil sa sobrang lakas ng current, mga ganun, no? So, yun yung mga practical na skills na matututunan mo dito, no? Of course, yung certificate, no? So, nagpo-provide lang ako ng certificate kapag natapos mo yung lahat ng exercises, no? So, paano natin malalaman yung kung natapos nyo yung exercises, no? So, wala kang gagawin, no? Magko-comment ka lang doon sa ating YouTube channel, no? Or pwede mo i-upload doon sa YouTube channel o sa mga comment natin, no? Itong exercise na to ay ginawa mo, no? Exercises na yan, lahat ng exercises ginawa mo, may picture ka dyan, no? Nanood ka ng ating, habang nanonood ka ng ating tutorials, no? Habang gumagawa ka, no? Picturean mo yung sarili mo, no? At natapos mo, and then meron kang finished project na sarili mong idea na to resolve that,
no? Meron kang certificate, no? So, bibigyan kita, no? So, yung mga makakapagtapos ng project, no, na based doon sa ating mga tutorials, no? Mag-iisip ako ng mga recognition, na syempre ano, no, enhance nung what we call this, improve nung enthusiast, no? Mas lalo silang ganaang gumawa, no? Or pa, syempre sariling idea na 'yan eh, no? So, tapos ikaw pa ang gumawa sa sarili mo pa. Parang medyo maganda yung, alam mo yung dating na parang ikaw ang mismo sa sarili mo nakagawa ka ng ganito based doon sa mga natutunan mo na. Okay? So bukod sa certificate, mag-iisip ako ng iba pang mga gift. You may say gift na para sa inyo na. Okay? Ano pa? So, uh, remember, no, hindi ito school, no? This is, you may say, sabi ko nga, adventure, no? Yan ang ating philosophy, no? So, lahat ito hands-on, no? Uh, Curiosity driven, ibig sabihin, kung walang tama at mali. Walang tama at mali, no? So, absolutely lahat ng ginagawa mo, tama yan, no? Ma-experience mo yung mga mali, no? Pero hindi ibig sabihin, huminto ka na. Hindi ganoon, no? Curious ka lang kung paano gumagalaw yun, no? So, kaya, minsan, binabago-bago mo yung mga connections, binabago-bago mo yung mga program, para mas malaman mo kung paano ba yan gumagalaw talaga, no? Kaya curious ka, no? So, of course, while doing this, I want you to be fun, no? Lagi ka lang dapat enjoy, no? Enjoy mo yung bawat na ginagawa natin. Huwag masyadong isipin na matapos ka agad yung mga bagay-bagay, no? Okay? Enjoy lang, no? Kasi mas baka ma-stress kayo. Mga ganun, hindi na wala namang ano, no? Hindi naman tayo, wala namang grades na involved dito, no? It's more on uh, skills, no? Na pwede mo magamit in the future, lalo-lalo na sa trabaho mo, no? Okay? So, andyan yung hands-on. Like I said, hands-on, no? I encourage you na bumili ng kit, no? Na nabibili sa Lazada, TikTok, or Shopee, no? At doon magsisimula tayo ng mga exercises, no? Or mga, you may say, mga projects, no? Mga basic projects na magagamit natin Arduino, no? Okay? And then, we embrace the aha moment. Ano ba yung aha moment? We alam mo yung ma-enjoy nyo yung mga, nagawa ko yung i-celebrate nyo yung mga small victories na nagagawa nyo. Lalo-lalo na sa ganito, na yung na mapailaw mo yung LED, alam mo yun, hindi mo naman nagagawa yun dati, napagana mo yung ganito, napagalaw mo yung ganito, alam mo, that's the aha moments, no? Dapat ma-enjoy natin yan, no? Of course, I encourage yung questions, no? Kaya, doon sa community natin, sa ating channel, no? I encourage you na mag-post ng mga tanong, no, na related lang do sa topic, ha. Relate, like I said, no? Related lang sa exercise, no. Mag-post kayo ng tanong kung hindi niyo intindihan, wala namang tama at mali doon, no. Huwag kayong mahiyang magtanong, no. Uh, Yan ang mas magpapalawak ng ating karunungan, no? Yung learning process natin mas lalawak kapag maraming nagtatanong at maraming sumasagot din, no. Halimbawa, ikaw ay nagtanong, no, hindi mo talaga alam, tapos may sumagot na mga kasama natin na kasama natin gumagawa din, no? So, in the sense na nasagot yung tanong mo, nakatulong naman yung sumagot, no? Habang sumasagot yung mas nai-improve natin yung knowledge, no? Pwede rin kayong what we call this, mag-provide ng suggestions, kung ano-ano pa pwede nyo gawin dyan sa community natin, no? Sa mga comments na yan, okay? Project driven, of course, lahat ng gagawin natin, kaya hands-on, lahat yan may exercises, no? At the end of this tutorial, no? Meron tayong, like I said, meron tayong goal na makagawa ng personal project na sa tingin mo kahit sa bahay nyo pa lang makakatulong na, no? Tama ba? Like pagbukas ng ilaw, mga ganun, pagsara ng pinto, mga ganyan, no? Kung ano pa, basta sa tingin nyo yung mga simple problem is nagagawa ng paraan ng Arduino, no? So, yan yung ano. So, itong ating roadmap, no? So, ngayon, introduction tayo sa Arduino, no? I'm just telling you kung ano ba yung Arduino at kung paano tayo mag-i-start, no? So,
sa week 1, no, though hanggang week 6 lang to, pero hindi naman natin yung susundan talaga, no? Kasi kung week 1, marami tayong pag-uusapan tapos hindi natin matapos. So, week 1 pa rin yung sunod, no? Pero tuloy-tuloy lang, at least baka ma-overwhelm kasi, no? Kasi sobrang dami nating dadaanan kasi nga from zero knowledge to hero, no? So, kailangan from ma-discuss natin yung lahat na ano yung Arduino, ano yung mga electronics na materials na gagamitin natin, yung LED, paano ba yung gumagana, yung resistor, paano ba yung gumagana, yung capacitor, paano ba yung gumagana, no? Yung switch, paano ba yung kinakabit, no? Mga ganun. Paano ba yung kinakabit-kabit, no? Paano ba yung nilalagyan ng power, no? Yung mga ganong bagay. Tapos pagkakabit-kabit, paano naman natin yan ipoprogram, no? So, yung mga bagay-bagay na yan, dadahan-dahanin natin yan, no? So, kaya, from basics, no? And then, later on, hanggang sa makaabot tayo dun sa pinaka-final personal project natin. Ito yung desired project natin, no? So, marami yan, no? Maraming magagawa yan, no? Okay? Ano pa, no? So, balikan natin, no? I just want to emphasize na ito yung ating ginagawa, no? Ito yung sa left side, makipansin nyo yung traditional learning, no? Ano ba yung traditional learning? Ito yung makikita nyo sa school, no? Ito yung parang kang nagmamadali sa mga project mo dahil kailangan matapos mo yun at karoon ka ng grade. Tama ba? No? So, bibigyan ka ng mga theory, etc. etc. Tapos meron pang mga seminars, trainings, tapos magbabayad ka, syempre, no? And then, later on, pagdating sa bahay mo, parang wala ka natutunan, no? Parang walang dating, no? Kasi, limited lang yung, limited lang yung class hours. Yung mga classmate mo rin, hindi rin nila, mapapansin mo, hindi rin nila masyadong naintindihan, no? Kasi nga, bago sa kanila yung Arduino, tapos medyo mabilis yung pagtuturo, may hirapan talaga, no? So, tapos may grades pa, no? May grades pa na hinahabol kaya parang kailangan fast pacing talaga, no? Pero dito sa atin, no? Slow pace lang, no? Walang problema based on your timing lang naman, no? Tapos lahat is hands-on kaya mapapansin nyo lahat 'yan uh, uh, exercise based, no? Or project based, no? Magbi-build tayo ng mga small projects, mga working projects every session, no? Every tutorials, no? Hindi wala, no? Tapos syempre at as much as possible mababa lang yung cost, no? Katulad nito, no? Free naman yung matututunan yung mga tutorials sa akin, no? Manonood lang kayo ng tutorial ko sa YouTube, free yan, no? Ang babayaran nyo lang sa akin is yung inyong time ng panonood. Tama ba? To. Tapos yung syempre kailangan meron kang pambili ng mga materials, no? Do like I said, no? Less than 500, no? Baka yung parents nyo naman for sure kapag uh, interesado kayong matuto, no? Pag nalaman nila na gusto nyo matutunan, hindi naman niya magagalit, no? Lalo-lalo na kapag makakatulong sa inyo, no? Less than 500, hindi yan masakit sa mga magulang. Uh, in case na talaga namang walang-wala, no? Gawa na lang natin ang paraan, no? So, hindi naman natin yan, hindi naman lahat ay merong ganun kakayanan na makabili, no? Lalo-lalo na dito sa ating mga project na kailangan ng laptop at kailangan ng kit, no? So, medyo malaki rin, no? So, kung wala kang laptop, kung pwede ka manghiram, no? In case na maraming paraan dyan, no? Manghiram, mga ganyan, no? Kaya, may nakabili na ng Arduino, hiramin mo, tapos ikaw gawa ka naman ganyan sa sarili mo na, okay? Or natapos na siya doon sa kanyang mga projects, pwede mong hiramin yung mga Arduino kits niya, na? Okay? And then, meron tayong community, like I said, no? Active yung ating community dyan na pwede ka magtanong, no? Huwag kang mahiyang magtanong, sumagot dyan, walang problema. Sumagot ka ng sumagot, walang tama at mali, no? Walang tama at mali, no? Uh, uh, siguro sa community natin, no? Yung mga sumasagot is, no? Huwag kayong mahiya na baka mali yung sasagot ko, no? May mga ganun kasing mga mga tao na parang sa school, no? Parang nahiya kang magtaas ng kamay kasi baka pagtawanan ka,
dahil mali-mali naman yung sagot. Wag tayong gano'n, no? So, kung ano yung nalalaman mo, sa tingin mo, yun ay tama, no? Tapos may nag-correct, no? At least, medyo ma-inform ko, mukhang tama at magkakaroon ka ng comparison. Sino ba yung tama at sino ba yung mali, no? At least magkakaroon ka pa ng more knowledge, no? So, sagot ka lang dyan sa mga tanong or magtanong ka lang na magtanong. Kapag alam mo, sumagot ka. Huwag kang mag-alala kung mali or tama yung siyasa. At least magkakaroon ka ng idea. Okay. So, mali pala ako nung sinabi, no? Na may nagko-correct din pala. Yung mga ganyan. Yung mga ganyan ang gusto ko sa community natin, no? Okay? And then you prove your skills, no? Pakita mo talaga kung paano ka kagaling, no? Huwag kang mahiyang itago, no? Wag mo itago yung iyong skills, no? Ipakita mo sa lahat na ganito ka kagaling, no? And then after that, no, pag natapos natin yung buong tutorial, napakita mo sa akin yung lahat ng exercises together with your project, na yung desired project or your personal project, bibigyan kita ng certificate, no? So kailangan mo lang ako i-chat, no? Or mag-comment ka lang sa ating community na natapos mo na. And then I will reach out to you, no, kung paano kuhain yung certificate, okay? So, ano ba yung kailangan natin sa ating next session? So, kailangan, like I said, meron tayong PC or laptop, no? Kung wala kang laptop or PC, so, baka merong mabuting loob na kaibigan, kapitbahay na pwede mong mahiraman para lang sa or punta ka doon, manghiram ka lang ng mga ng laptop, wag mo lang sirain. So, wag mo lang sirain, ha? Manghihiram lang na. O kaya, sabay kayong magkaibigan na gumagawa, better, no? Para at least meron kang katanungan, meron kang tapos meron palitan kayo ng laptop or PC, okay yan. Kailangan din may internet access, okay? Of course, kailangan natin ng Arduino starter kit, no? Katulad ng pinakita ko kanina sa inyo, no? So, mabibili yan sa akin, nabili ko sa TikTok, no? Or Shopee ata yan, no? So, marami yan, no? So, yung pinakamura lang, no? Arduino, tapos yung starter kit, no? May kasama na yung mga sensors, etc., etc., no? Okay? Sa ating mga exercises, no? Na ibibigay ko naman din yung mga materials na kailangan natin. Like, ano ba ang magagamitin natin sa exercises na to? LED ba? Resistor ba? Mga ganun, no? Okay? Okay, so, paano tayo mag-start ng journey natin, no? Since ito ay introduction sa ating Arduino 101 for Pinoys, no? Ito yung basic ng Arduino. Like I said, no? Ito ay para sa mga zero knowledge or sa mga may knowledge pero gusto pang mas matuto. Okay? Para sa inyo to, no? Kung medyo expert na kayo sa Arduino, no? So like I said, hindi ito para sa inyo, no? Ito ay para sa mga high school student na or sa mga college student na gustong matuto or any Pinoy, no? Or individual na enthusiast na matutunan ang Arduino. Lalo pati yung mga entrepreneur, no? Pwede pumasok dito sa Arduino, no? Walang nagbabawal sa inyo. Okay? So, meron tayong Facebook, no? So, you like, follow, and share. So, Kuya Drew PH, no? Kuya Drew, it's Arduino, dapat RDU, no? RDU, pero ginambol ko kaya Drew, no? Kuya Drew PH, no? Meron din tayo sa YouTube channel, no? So, ito yung pinakauna nating video na ipopost ko diyan, no? So, sa YouTube, no? And then ipopost ko rin diyan sa Facebook, no? Check ko kung kaya natin mag-post din sa TikTok, na. Para at least tatlong what we call this, social media na sabay-sabay. Okay? In case na gusto nyong akong i-invite sa inyong school for face-to-face training, no? Face-to-face training, no? So, just message me directly, no? Okay? Para ma-set up natin kung kailan, ilang days, ano yung mga requirements, mga materials na gagamitin, mga ganun, no? So, walang problema sa akin yan, na. Basta interested yung mga estudyante, no? Lalo-lalo na sa mga clubs, no? IT clubs, mga ganun, walang problema.
yung mga kailangan nila ng ano na. Okay? So, kaya meron yung start tsaka where, no? And then, hopefully, no, na ma-enjoy niyo yung ating tutorial na Arduino at makatulong sa inyo, sa ating community, no? Mas lalo natin mapalaganap yung Arduino na dito sa Pilipinas, no? So, maraming microcontroller, no? Arduino, Ras, Raspberry, mga ganyan, no? So, walang problema dyan, no? Maraming mga ganyan, no? So, dito sa journey natin, ang focus natin is Arduino. Okay? And then, yan, no? Uh, doon sa ating YouTube at Facebook community, no? I hope na you connect with other people din doon, no? So, tanong, sagot. No, no bashing, no? Hope wag tayong makipag-away sa ating community, no? So, we create the comments, no, para makatulong, no? Makatulong, no? Uh, to encourage them na or support them na matutunan din nila, na okay? Uh, may meron kasi mga syempre mga tao na fast learner, may slow learner. So yung mga slow learner, no, uh, bigyan natin sila ng pagkakataon na matutunan din. Yung mga fast learner, no, lalo yung mga fast learner, no, try natin to reach out do sa mga slow learner kung paano nila matututunan ng mas mabuti, no, mas mabilis. Yan. Okay? You share your what they call this, yung mga journey, no? Ano ba yung mga na nagawa mo? Ano ba yung mga saan ka ba nagkakamali? Saan ka ba nahihirapan? Pwede ka magtanong dyan sa ating community, no? And then you can inspire them, no? Inspire them with your projects na natapos, no? Motivation. Bigyan mo sila ng motivation. Ito ginagawa ko, binibigyan ko ng mga time, mga ganyan, etc. etc. Pwede ka mag-comment doon, no? Okay? So, as mentor, no, Arduino is not about technology, it's about the community of makers who support each other. Okay? So, dito na lang ang ating video, and then hopefully magkita-kita tayo sa next tutorial. Doon na talaga magsisimula ang ating Arduino exercises, no? So, bili kayo ng kit, guys, no? Sa TikTok, Shopee or Lazada, and then watch yung nating next episode ng Arduino 101 for Pinoys. Okay? Bye-bye! See you next session.